Ayos. Good evening, sir. Disassemble tayo. Yung airgun ngayon, merong laman. Ay. Yan, meron siyang laman ngayon ha. Yan. Meron siyang 1-2 ngayon na laman. So, para tanggalin ang laman ito, kailangan natin ng adjustable wrench. Wait lang. So ito, una tanggalin natin yung pressure. Tanggalin natin yung pressure ng hangin dito sa loob. So one way para matanggal yan ay paputukin mo ng paputukin, which will take time. So gabi na, mag-alas 10 na. So gagawin natin is luwagan natin yung gauge para dun lumabas lahat ng hangin. Yan. So ganito siya. Luwagan natin ng konti. Wait. Hirapan ako. So, luwagan ko siyang ganyan. Hanggang sa yan. Meron ng konting lumalabas. Yeah, kung narinig mo, lumalabas na. Yan. Yan. So, yan lang muna hanggang sa lumabas lahat. And habang hinihintay natin na maubos yan, una, tanggalin natin tong pangkak niya. Cover ito eh. So, gagamit tayo ng flat screw. Flat screw lang ito eh. Ito siya oh. Yan. Tanggalin ko to. Yan. Yan. Pin lang yan. Lagay ko dito. Then, gagawin ko ngayon ay i-press ko to. Makakuha ko na siya. Yan. Yan siya. Iyan yung laman yan. Then, pwede nyo ring unahin tanggalin ko niya. Itong grip niya. Gamit ka ng ito. Mahabang teka. Mali yata yung sukat. Wait lang Kunin ko lang yung tamang sukat So ito, yung tamang sukat ng Allen wrench. Yan. 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 Yan na siya. Nasa loob pa yung screw niya. Yan. So yan. Tapos so yun ang unahin mong tanggalin, either yung grip niya o kaya yung pangkak niya ito. After nun, tanggalin natin yung barrel. So para matanggal ang barrel, gamit na naman tayo ng maliit na Allen. Nasa ibabaw dito, ito naman tatanggalin natin. Yan. Yung kuha na. Ay dito. Yan. Then, eto, hilahin ko to. Itong barrel niya. Galaw-galawin ko lang siya. Para makuha. Yan. Pwede rin gumamit ng plies kung gusto mo. Dahan-dahan lang. Yan, ito plies. Dahan-dahan lang para hindi ganong magasgas. Yun o.
Yan. Ito na. Ito yung barrel. Silencer. Tanggal ko yung silencer. Wait. Medyo matigas. Yan. Yan. So, ito yung barrel niya. Ito yung kanyang front sight. Ito yung silencer niya na maliit. So, ayan. Pabaklas na. Ayan, yan. So, may meron pa mga 500 PSI. So, ang sunod nating kunin, sungkitin lang natin itong itong pellet pusher niya palabas. Ayan. Meron kasi itong parang may may spring tsaka bilog dito na bakal. So, i-push down mo lang yung bilog na yon. Ayan. Para madali lang siyang kunin. Yung. So, ito yung pellet pusher niya. Yan. Tapos, ang next natin kunin ay ito. Itong ito yung trigger housing niya. Gamit lang ng flat screw. Yan. Unahin natin yung sa likod. Ito. Take note ha. Yung gagawin ko ngayon ha. Yan. Yan. Tapos, itong end cap niya, end cap ang tawag dito. Cap, takip. Yan. Ano pa? Tapos, ito screw niya, tapos ito yung spring niya yeah. Meron oops, yung spring niya yan, pinagdugtong lang na spring niya, dugtong yan spring. Ito mahalaga ito kasi dito yung merong thread, dito nakakabit yung screw. Ngayon ito gamitin natin to dito. Yan. Ilalagay ko lang ito dito para dito. Tapat lang nito. Tapat nitong yan. Para saan yan? Ito, ituro ko sa iyo. Gamitin, ibalik natin ito. Ibalik natin dito. Yan. Lock natin yan. Para saan ba yan? Bakit natin ginawa yan? Kasi yung transfer port tube na maliit, yan yung maglalak sa kanya para hindi matanggal. Hindi matanggal dito sa parang ito. Ang tawag dito is housing ito ng pellet pusher. Papakita ko sa iyo. Ngayon, ito sa loob niya, ayan, kung makikita mo, ilagay na natin yung ilaw kasi medyo madilim. Yan. Yan. Ito. Kailangan nating tanggalin yung screw na yan. Itong nagdudugtong dito sa upper receiver. Ito to. Ito tsaka dito. Ito ang nagdudugtong sa kanya. So, tanggalin lang natin yan. Flat screw lang yan. Ang nag-hold sa kanya, ito sa ibabaw ay ito, tsaka yung mahabang screw na ito kanina dito. So, yan, yan. Pwede na natin tong iangat. Yan, dahan-dahan lang. Yan. Kita mo to, ito yung tinatawag kong transfer port tube na meron siyang o-ring. If ever wala itong inilagay natin na bakal na yan dyan, baka mamaya pag inangat natin maiiwan dito yung transfer port tube.
magkakaproblema, hindi man problema pero mahirapan tayong kunin at ibalik. So yun lang. Ito yung ano niya, ito yung nut bolt pala niya. Ito, so ilalagay ito rito yan. So ilang pa yung natitira, 300 PSI na lang. Pwede na rin itong dahan-dahanin pang buksan para mas lalo pang lumakas yung buga nung ayan. Ayan. Narinig mo? Ayan. So habang hinihintay natin yan, pwede nating tanggalin itong trigger housing. Ayan. Flat screw lang yan dito. Andito, ayan. Flat screw lang yan. Ayan. Tapos, yan na. Yan na. So, yan. Yan yung laman yan. Ilalagay ko dito. So, yun. Ito, safe pa rin to kasi kahit may konting laman, meron pa rin siyang bolt na dalawa dito. Ito yung pumipigil para yung valve housing dito hindi siya atras dito, hindi atras pabalik sa'yo. So malaking tulong ito, safety measure niya to, safety bolt niya to. After nun, ang tanggalin natin yung hammer. Ang hammer, gamit ka lang din ng flat screw. Yan. Ayan na. Yun. Malaglag. Ayan na. So ngayon, yan. Oops. Wala. Yan. So pag ibabalik natin ito mamaya, kailangan natin lagyan ng Teflon tape. Tanggalin ko muna yung luma. Kasi hindi na magagamit yun eh. Yan. Siguro i-post ko tong video na ito mamaya sa YouTube kasi sobrang haba. Tapos i-access mo na lang sa YouTube. So ngayon, ang natitira na lang ay yung valve housing, valve, tsaka yung offset niya. So next, since wala nang hangin, actually pwede mo na makuha ito eh. Pwede mo nang makuha itong kaya lang, hayaan natin yan. Pwede mong tanggalin to, unscrew mo lang ito. Yan, ito. Ang tawag dito is center adapter. Yan. Kuha na. Yan, ito yung offset. Tawag dito offset or short for off-centered adapter. Yan, so yan Tapos, kunin natin yung offset. Kailangan natin ng yan. Pasok mo dito kasi medyo matibay ang pagkakakabit nito eh. So, yan, nakita mo to? Ito yung kanyang lock. Gamit ka ng ganitong pliers. Yan. Yan. So, ganun lang. Para matibay. Yan. Yan, tapos kaya mo na yan Ito yung offset, meron siyang dalawang O-ring na gumagana pa yan, hindi pa yan sira. Sa loob niya, kunin natin yung yan. Mahalaga ito. Ito ang i-explain ko sa iyo mamaya. Wait lang. So ngayon, kunin natin ito ang acetal valve niya. Ito plastic yan. Then ito yung kanyang valve spring. Yan. Ito is nandito ito. Ang purpose nito, kasi kung wala
Kung wala ito at diretsong pinupush ito ng ganyan, minsan kakaputok mo itong spring na to, gumagalaw yan dito. Pagka gumalaw yan, merong yung mga maliliit na part ng alloy na matatanggal. Tapos pagka yan umipit dito, naku, singaw yan sigurado. So ngayon, para ma-avoid yun, nilagyan ko siya ng ganito. Yan, ito kasi maliit to na na screw yan. Nilagay ko yan. Para pag ito, kahit gumalaw ng galaw na ganun, at least ito, bakal ito. Bakal ito, kahit ikot-ikot pa yan ganyan, hindi niya masisira ito at walang matatanggal na maliit na part nito na pwedeng magbara dito. Yan. So, yun ang purpose niyan. Kasi ito kasi alloy ito eh. So, pag umikot-ikot dito yung spring, since alloy, malambot lang yan. Hindi man malambot, pero very brittle yan. Matatanggal yung mga part nito. Yun ang magkakos ng singaw or leakage dito sa valve assembly niya. So, ngayon, ito pa. Ito ang special tool na ginawa ko. Ayan. Okay. Para makuha natin yung cap ito ng ng valve housing. Wait. Baliktad. Wait. Hindi ba? Ito pala. So, kailangan nating i-unscrew yung cap. Ayan. Ayan. Ngayon, ikot ba siya? Hindi. Yan. Yun. Tanggal na. Yan. See? Yan. Ayan. Special tool. Ayan. Ito yung cap nung valve. Ito yung valve housing cap. So, ito. Ayan. Tapos, pwede natin tanggalin yung valve housing. Kailangan ko na naman ng isang Allen wrench. Dapat may isang set ka ng Allen wrench. Pagka bumili ka ng isang set ng Allen wrench, yung mga ganito, isang set na mahaba, mas maganda mahaba. So tanggalin ko to. See, yan, kita mo, baon na baon yan. Baon yan hanggang dun sa may valve housing. Baon lang siya, pero hindi ibig sabihin tagusan dun sa valve housing. Yan ang sekreto sa pag-PCP. Ito yung mga safety measures niya. Then, pwede ko nang kunin yung valve housing. Tulak natin. Wait lang. Ito, kahoy. Mix. Di pa kasya. Ito, tulak na lang natin yung valve housing palabas dito sa may bandang offset. Tulak na lang. Ayan. See? Maayos pa yung ito eh. So yun, may o-ring dito. So ang forma niyan is ganito. Ito yung yan.
Tapos, ito ay ang valve cap ito eh. Ang trabaho nito ay ipitin yung O-ring para pag inipit niya yung O-ring, mag-expand siya. Yun ang magsisil dun sa loob ng tube. Tanggalin mo. Pinantulak ko yan. So, ganun. So, yan. Ganun ang pag-assemble. Okay? So, ang pag-assemble niyan is pabaliktad lang. Gawin natin. Wait lang ha. Hindi ko na putulin. Total, i-upload ko naman ito sa sa YouTube. Wait lang ha. Bago natin i-assemble yan, make sure na yung loob ng yung tube niya is malinis. So, kailangan kong padaanan ng basahan. Yan. Okay. Yan. So, pwede kong hilahin dito. Yan, ganun. Sure ka na malinis ang loob niya. Yan. So, ngayon, assemble na natin. Ang unang-una nating i-assemble ay itong valve housing. Make sure na walang dumi. Make sure na maayos ang O-ring. Visual inspection kung merong punit sa O-ring. Pero bago lang yung O-ring na to eh. So, hindi naman ito masisira kadagad. Yan. So, yan, ikakabit ko muna yung kalahati ng valve. Pero hindi ko muna siya hihigpitan. Nakita mo. Oh. Yan, ganyan lang muna. And then, ang gagawin ko ay dahan-dahan ko siyang itulak. Kita mo? Yan. Dalawang butas. Pagtatapatin ko yan. Tapat yan. Then, dahan-dahan kong pasok. Sakit ha. Okay. Tulak ko siya dahan-dahan papunta dun sa pwesto niya. Yan. So, yung pwesto niya, yan. And then, ikutin ko lang para mag-align. Yan. Sakto lang na mag-align. Okay. Kulang pa. Oops. Sumobra. So, yun. So, kung sa tingin ko nag-align na yung mga butas niya, ang una kong ibabalik ay yung dalawang pin sa gilid. Yung safety pin. Ito, laking tulong nito kasi kung wala ito, pwedeng tumalsik pabalik yung valve housing pag may pressure. Pwedeng mag-cause ng disgrasya dun sa shooter. So, yun. Ayan. Okay. Since intact na, ang gagawin ko ngayon ay hihigpitan ko yung valve cap. Ang gamit ang ating isama ko to kasi laking tulong ito eh. Ayan. Ayan ka ba? Baliktad ka ba? Ayan, baliktad ka. So yun, merong saan yung slot niya yun? So
So ito, sakto yung slot na to eh. Yan. So mararamdaman mo na maghihigpit na yan. Hihigpitan mo siya ngayon hanggang sa kaya mong higpitan. Ilalagay ko ito kasi ito yung pipigil na puwersa dun sa pag-ikot ng tube. Okay. Yan. So in place na yung ating valve housing. Okay. Ang next natin ay ilagay muna natin dahan-dahan. Ilagay ko muna ito. Ayan. Dito pala. Yun. Ayan. Tapos, ang next kong ikakabit ay ang acetal valve. Ito yan. I-shoot ko siya dito ngayon. Yan. Kita mo naman dito, yun o. Lumabas na siya. Yan. Ang dilim. Yan. Yan o. Yan. Yan yung pin. Yan yung firing pin niya. Yan. Yan. Yan o. So yan na siya. Oh wait, nakalimutan ko yung ano. Ito, mahalaga ito. ito, yan. So ngayon, dahan-dahan ko itong ipasok. Nakikita nyo. Ayan. Kita nyo? Ayan. Yun. Uy. Galaw-galaw. Ayan. Yun yung firing pin yan. So yun. Yan na siya. Ayan. Ang next kong ikakabit ay itong ating offset. So make sure na pag ganyan ang paglalagay mo yan, dahan-dahan mo siyang ipasok. Dalawang o-ring yan kaya sure ka na walang singaw. Yan, dahan-dahan mo na siyang ilak ito. Sandali, bago natin ituloy, wait lang, pero pa tayong isang i-check. Make sure na ito ay hindi, ito kasi naka-thread lang yan dito, so make sure na matibay siya. Okay, hindi siya gumagalaw. Okay, fine. Ano siya, naka-fix talaga siya. So yun, yan na. Ito muna ang nating gagawin. Yan. Siyempre ganito, tapos gamitin natin yung plies pang hold dito para matibay siya. Hindi tayo matakot na lagyan ng 1500 PSI. Kailangan natin ng ilaw, please. Bayang po na yan. Higpitan mo lang. Tapos ito yung tube, dalawang butas na to, bandang 12 o'clock mo to sa taas yan. So ito, i-move mo siya counterclockwise. Yan. Counterclockwise. Tapos, tingnan mo yung 6 o'clock niya, baliktarin mo. Ito yung 6 o'clock. Kailangan pantay siya ngayon. Yan. Okay? So, ngayon, in place na yung ating offset. Yan. Siyempre, inikot natin. Kailangan nating maayos yung position ng ating offset habang wala pang pressure. Kasi pag may pressure na yan, mahirapan ka nang iikot yung pressure. Ito, ang pag-ikot ng ng offset, always counterclockwise. Huwag mo siyang ibabalik kasi baka mamaya
yung part na nasa loob ng offset is baka makalas dito, baka baka lumuwang dun sa pagkaka-thread. So, ganun lang siya. Ang next natin gagawin ay lagyan ng Teflon ito. Dali lang ha. Yan. Ito yung Teflon. Tanggalin natin yung mga hindi kailangan. Yan. Lagyan natin ng Teflon ang ating gauge, PCP gauge. 1, 2, 3, 4, 5. Kahit 5 lang na 5 na ikot lang yan. Yan. So yun, ilaw na ba? So yan. Then syempre make sure na walang dumi sa loob. Yan. Yan. Okay. Yan. So, ikakabit na natin. Ba naman itong cellphone na to. Siyan sila, pangit yung cellphone natin eh. Wala pa tayong pambili. Hindi naman tayo mayaman. So yun, himpitan natin. Gamit ang ating adjustable. Oops. Yan. So, yan. So, yun. And then, of course, yung tangke, yan, ito. Kabit na natin. Okay. Now, ito, pwede mo na siyang bombahan ngayon. Kasi, sarado na dito, sarado na rito, sarado na rin dito. So, bombahan natin. Okay. Wait. Bombahan natin. Hi, sir. Nakatapos ko palang bombahan. Ayan, may laman na. 1,000 lang muna. 1,000 lang muna, then ituloy natin ang assemble. So yun. So ang assemble natin, valve assembly, offset, tsaka yung tangke, then binombahan natin. Yan. So next part na nito ay yung hammer. Yan, hammer niya ibabalik natin. Kita mo yung butas. Ito. Dito natin ilalagay yung butas yung bolt niya dito sa bandang likuran. Yung malaki. Yan. Ito yung pin. Yan. Okay. So yun. Andiyan na yung hammer niya. Next natin kakabit ay itong spring guide, also known as end cap. May spring. Ano yan? 2 parts yan na pinagsama ko lang gamit ang maliit na washer. So, para malakas siya. So, yun. Yan. Oh, wait. Hindi pala muna ito. Ang next nating ilalagay ay ito. Yung housing ng kanyang pellet pusher. Yan.
So ngayon, syempre, ayan pa rin siya, oh. Intact pa rin siya, hindi siya gumagalaw kasi meron tayong nilagay dyan sa loob. Technique yan. So ngayon tatanggalin ko, ito yung nilagay natin kanina, pwede natin tanggalin to kasi meron naman ng dalawang ganito. Sa pressure ng 1000, this is enough para pigilan yung valve housing ng matras. Matibay yan eh. Yan. Pero more than that, more than 1000, lagay mo na lahat ng bolt bago mo lagyan ng more than 1000 PSI. So yun. Yan. So itong ano niya, itong transfer port tube na brass, pasok mo dito sa butas dito sa una. Yan. Then make sure itong ano, itong bolt or pin ng ano ng hammer is pasok din dito sa kanal dito sa ano tawag dito, housing ng trigger. Ng trigger ng housing ng ano ba to? Ng pusher, pellet pusher. So yun, naipasok na natin. Next part ito. Yung grab screw na mag-hold, isa sa mag-hold dun sa housing ng pellet pusher dito sa lower. Yan, higpitan natin ito dapat. Higpit ito dapat kasi kailangan matibay. Then kailangan naka-align yung mga butas. This time, pwede nating tanggalin yung nilagay natin dito. So, huluwagan natin yung screw dito. Then, i-push natin palabas. Yan. Ito yun. Ito yun. So, pwede na nating ilagay ito. Ayan. Tayo natin. So, habang nilagay mo yung ano, yung hammer spring, make sure na hawakan mo to kasi meron ng parang tension dyan eh. Then ilagay mo to bahagya dito. Yan, ganun lang. Or hindi mo na pala. Ayun talaga. Sorry. Ito pa pala. Ito. Yan. Ito. Tingnan dito. Yan. Bahagyan mo lang siyang ilagay muna para may enough ka pang gumagalaw na siya. Ayan, tapos okay. Ngayon, ilagay na natin yung hammer. Ano, not hammer, yeah, yung hammer spring pala, sorry. Ayan. So, make sure na yung butas nito, magkaka-align yung mga butas na yan dito. Yun. Ilagay mo na ito bahagya. Halfway lang muna. Then, halfway, saka natin ilalagay ito. Ilaw, kailangan ko ng ilaw. Yes. So, yung may thread na part, yan, yung may thread na part, ito yung sa ilalim. So, yung yan. Then, saka mo na ituloy i-screw. Need light. Kailangan magkaka-align kasi mga to. Hindi na-align. No? Tsugas naman to eh. Yun. Oh, see? Masok agad.
hindi kasi na-align yan. So, pwede mo na siyang higpitan all the way. Start din dito, higpitan mo na siya all the way. Ilaw. Okay. So, yun na. Next part ay ito, iba. So ito na, ikabit na natin yung ito yung ano to, pellet pusher. So ipasok natin dito. Yan, patras. Yan. Yan. Yan, atras pa more. Yun. So ngayon, ang next nating ilalagay ay ang barrel. Ilagay natin yung silencer, syempre. Sir, medyo gabi na, hindi ko na ito ma-impake ngayong araw. Pwedeng bukas ko na lang gabi. Bukas ng gabi ko i-impake, tapos bukas is Tuesday. Wednesday ng umaga ko na lang ito papaship sa'yo. So, syempre, silipin natin kung meron bang sabit ang pellet if ever, and everything is perfect. Yan ang sekreto para maayos ang tama. Make sure na walang pagka dumaan si pellet dito sa silencer, walang sabit. So, ito, very confident ako na walang sabit. So, push natin all the way in. Yan. So make sure na everything is aligned. Yan. Yan, tulad yan. So ngayon, ang next natin ay ang grab screw. Grab screw ba daw? Bolt niya sa taas. Yan. Okay. So yun. Ito kasi yung mag-hold sa barrel. Okay. Okay, tingnan natin. Ayos. Oh, yun. Ayan. Oops. Okay, pinatong ko kasi dito. Ayan. So, okay na. Ang next natin ilalagay ay ang ating, ito merong maliit na spring dito. Make sure na hindi ito mawala. Ayan, may spring na yan. So yun, kabit lang natin. Ayan, sagad mo lang. Tapos ito dito. Ayan, screw. Yan. Okay. Okay. Then yung ating grip. Yung grip na to, palitan mo na lang kasi medyo manipis na. Pero pwede pang gamitin. Luma na kasi. So yun. Ayan yung kanyang screw. Yan. So, okay natin dito. Paasok lang natin dyan. Nabaliktad. Yan. Yan. Hindi ganong masikip at hindi ganong maluwaan. Yan na. Assembled na. So ngayon sir, hindi ko maipadala to bukas kasi since bago natin kinargahan to, gusto ko man nang i-monitor ngayon gabi hanggang bukas kung bababa ba yung pressure. Meron siyang 1000 PSI. Ngayon, kung bababa ang pressure, ibig sabihin may singaw. So, ayusin ko muna bago ipadala sa'yo. If not, kung bukas ng umaga ay walang singaw to, bukas ng gabi, i-pack up ko siya kasi kailangan maayos ang pag-pack up ko bago ko dalhin doon. May trabaho ako bukas. Buong araw akong magtatrabaho. So, hindi ko magagawa ito in daytime. Gabi ko lang siya magagawa. So,
Bukas ng gabi, pack up ko, and then on Wednesday morning, around 9 a.m., daling ko sa GNT, and then isend ko sa iyo yung ano to, isend ko sa iyo yung waybill. Okay? So, yung gano'n lang muna. Salamat at God bless. Ayos.